ma'am, huwag mo tumakbo, baka madapa. Si ma'am daw yan, isa pa? Pagpulot tayo. Cavite, number 9. Number 9, nandiyan po ba? Number 9. Taas ang kamay ko na nandiyan si number 9 from province of Cavite. Nandiyan po ba Cavite? 9? Ayun si nanay. Congratulations po, claim your prize now. Tatlo na tayo kay Cavite. Mamamayan ng kasalinan. Lord, sa iyo na po namin pinagkakatiwala ang katagumpayan ng sandaling ito. Sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsambat ka sa salamat. In Jesus' mighty name we pray. Manatili po tayong nakatayo upang bigyang pugay ang parada ng mga watawat na buong dangal na pamumunuan ng mga kasapi ng Philippine National Police, Calamba City, na susundan ng pag-awit ng pambansang awit ng Pilipinas. Special on Saturday! Pero ngayon ho, itatanggap. Maaari na po tayo umupo. Magandang umaga, Calamba. Magandang umaga, Laguna. Isang napagpapalang umaga po sa inyong lahat. Malugod namin kayong tinatanggap dito sa puso ng Calabarzon at ang tahanan ng pambansang bayani. Lungsod ng Calamba, lalawigan ng Laguna.
Ako po, si Cristianero Valera ng Legal Division. Ako naman po, si Shena Del Rosario mula sa Land Tenure Improvement Unit. At ako, si Jose Luis Emmanuel Chavez ng Program Beneficiaries Development Division. Kami po ang mga kawani. Guardian Reform na. Nanangatasan bilang tagapagpadaloy ng programang ito. Ngayong araw, ika-28 ng Oktubre, taong 2025, dito sa Jose Rizal Coliseo, Calamba City, Laguna, ay isasagawa ng Darpa Labersol ang pamamahagi ng mga e-titles, Certificates of Land Ownership Award, at Certificates of Condonation with release of mortgage na may tema, Sariling Lupa para sa Bagong Bukas na Masagana. Ang palatuntunang ito ay nakatuon sa pagpapahalaga at pagbibigay tulong sa mga bayani sa kasalukuyang panahon. Siyempre, hindi magiging kumpleto ang kaganapan ngayong araw kung wala ang ating mga kasamahan mula sa iba't ibang panig ng Calabarzon. Narito po ba ang benepisyaryo mula sa probinsya ng Cavite? Parang mahina, no? Mahina nga. Yes, nasan po ang mga agrarian reform beneficiaries mula sa probinsya ng Cavite? Paano na naman po ang mga taga-Batangas? Parang mahina rin. Isa pa, mula po sa probinsya ng Batangas. Narito ba ang ating mga kapatid mula sa probinsya ng Rizal? Tayo daw, sabi ni Ma. Timog, Kalawan, Laguna. sa Special Agrarian Reform Community sa Barangay Himo. Kaya po patunay na ang bahagi po ng mga agrarian communities ay hindi lamang po masisipag, kundi talentado rin. Alam niyo po, muli po ang ating po mga mananayaw ay mula po sa Special Agrarian Reform Community ng Imok, ng Barangay Imok sa municipality po ng Calauan. Patunay po na hindi lamang po masisipag magtanim ang bahagi ng ating komunidad, kundi talentado rin. At partner, nagpasalamat muna tayo sa ating mga masisipag na kawani ng Department of Agrarian Reform Laguna na naging daan para maging maayos ang program flow ng ating pagdiriwang na ito. Yes, Sir Luis, no? At alam namin na malaki din po ang naging pagod ng mga iba't ibang pamunuan ng bawat rehiyon, ay bawat probinsya para po maisakatuparan ng programang ito.
Kaya humingi po kami ng isang masigabong palakpakan mula sa ating lahat. Kanina pa kami pala.
pestahan na ba, Sir Luis? Talagang mapapangiti ka dahil nakakahumalik ang energy ng ating mga bata, ano? Tsaka mapapainta ka talaga. Kaysel Celeste, 10 po ng kanyang mga kasamahan. Ngayon naman po, pinapakilala ko din po sa inyo ang ating parko na Laguna. Ito po ay pinangungunahan ng kagalang-galang Almera P. Ascanio. At syempre po, ang implementasyon Lingkod rin po siya bilang tauhan ng kanyang ama, si butihing Congressman Arthur Celeste, sa Kongreso ng mahabang panahon. Napaka-palad po ng aming kagawaran sapagkat nagkaroon kami ng isang undersecretary na sa ngayon po ay kasama ng ating kalihim Conrado Estrella III sa pagbalangkas ng mga hakbang para mapabilis ang pamamahagi ng lupa. Under her watch, bumilis po ang pag-i-issue ng mga titulo, whether ito po ay CLOA, e-titles, o di kaya po ay kukroy. May isa pong napakahalagang inampan ng papel ang ating Undersecretary for Field Operations. Siya po ay chairperson ng Technical Working Group bago na isabatas ang ating New Emancipation Act na nagkaroon po ng matagumpay na implementasyon noong nakaraang taon. Iilan po lamang iyan sa mga hindi matatawaran accomplishment ng ating Undersecretary ng ating kagawaran. So, ladies and gentlemen, the beautiful inside and out, napakahusay, napakagaling, at wala po makakagaw ng kanyang pwesto. Ang pinakabata pa rin Undersecretary ng aming kagawaran. Let's all welcome Undersecretary Attorney Kaysel Celeste. Bago ko ulan, nakikita niyo po ba ako? Hindi, hanggang dito lang. Dito na lang ako. Maraming salamat, dear Rexy. Magmula na rin siguro sa buong angkat ko. Maraming salamat. Bago po ang lahat, hayaan niyo po muna rin ako magbigay-bugay para sa mga kasamahan na natin ngayong araw na ito. Of course, I would like to greet and send my thanks to Congresswoman Charisse Ann Hernandez, of course represented by her Chief of Staff, Mr. Matt Palentinos, Mayor Rosel Rizal. Maraming salamat din po, of course, sa LGU ng Calamba for being our host for this morning. And of course, represented by Mr. Roy Ramos, Attorney Paul Albert Amon, the head po ng LBP, Renato Rebellion Jr., also our friend from the LBP, Attorney Roy Ariola, the ROD of Santa Cruz, Attorney Rodolfo Sol Jr., the ROD of Calamba, Attorney Edwin Laga, ROD of Santa Cruz as well, and of course, maraming salamat din po sa Philippine National Police of Calamba. Andito rin po ang ating mga parko. Maraming salamat po, and of course, as your Park Secretary, masaya rin po ako na makasama kayo ngayong araw na ito. And of course, hindi rin naman po natin pwedeng kalimutan ang ating mga kasamahan sa Department of Agrarian Reform. Of course, our Regional Director for Region 4A, RD Cupido Asuncion, and of course, ang kanyang partner na si Dear Rexy Maristela, ang ating mga parkos na nandito po ngayon, ang paro natin dito sa Host Province ng Laguna, Paro Romel Bote,
ang paro natin sa Quezon 1, Attorney Eric Sawal, Cavite, Parpo James Dubuco, and ang ating paro for Quezon 2, Parpo Gemma Esguera, and Parpo Imperial of Batangas. And of course, dito rin po ang ating mga kasama sa Central Office. And syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang totoong superstar ngayong araw na ito, ang ating mga agrarian reform beneficiaries. Palakpakan po natin silang lahat. Alam niyo po, ako po ay nagpapasalamat sa inyong napakainit na pagtanggap dahil lagi ko pong sinasabi as the Undersecretary for Field Operations of the Department of Agrarian Reform, isa po sa mga trabaho natin ay mag-ikot dahil para mag-distribute ng ating mga titulo. Kaya masasabi ko na ito ang pinaka-paboritong parte ng trabaho ko sa DAR dahil nakakasama po natin ang ating mga ARBs at nakikita po natin at nararamdaman po natin na maibibigay talaga natin ang serbisyo ng Department of Agrarian Reform sa ating mga magsasaka. Alam po ninyo, alam po namin, lalo na po sa DAR, na ang araw po na ito ay isang napakahalagang araw, lalong-lalo na po para sa ating mga magsasaka. Dahil alam po nating lahat na marami po sa inyo dito, siguro ang tagal-tagal na po panahon ang hinintay para makuha lang po yung titulo. Kaya ang araw po na ito, hindi lang po tayo mamimigay ng simpleng dokumento. Ito rin po, ang araw na ito, ngayong araw na ito, tutuparin po natin ang matagal na po ipinangako ng gobyerno para sa ating mga magsasaka. Marami po sa inyo dito siguro 5 taon nang naghintay, 10 taon nang naghintay. Yung iba, 30 years, hinintay po nila para lang makuha lang yung mga titulo na matagal na po nila hinihintay. Kaya ngayon pa lang po kami po sa DAR, nagpapasalamat po kami sa inyo dahil sa inyo pong pasensya at pag-intindi. Dahil alam po nating lahat na hindi po simple, hindi po madali ang trabaho natin sa agrarian reform. Marami po tayong kinakaharap na problema, marami po tayong kinakaharap na mga challenges, and hindi naman natin maikakaila na paminsan-minsan marami po talagang hadlang para maproseso natin yung mga titulo nila. Pero huwag po kayong mag-alala dahil nung araw na kami po ay sumumpa bilang kawani ng Department of Agrarian Reform, nangako rin po kami na paninindigan namin kayong lahat. Dahil alam po ni Secretary Conrado Estrella III hanggang sa pinakamababang posisyon sa DAR na ang laban nito ay laban po para sa inyong lahat. Kaya masaya-masaya po kami ngayong araw na ito dahil maibibigay na po natin yung mga titulo na matagal na po ninyong hinihintay. Alam niyo po, sa tingin ko, hindi lang ito, para po sa akin, hindi lang ito tagumpay ng Department of Agrarian Reform. Ito po ay tagumpay ng bawat magsasaka, ito po ay tagumpay ng bawat ARBs at bawat pamilyang Pilipino na umaasa sa lahat ng ani ninyong lahat. Kaya sa tingin ko, napakalaking bagay po na ginagawa natin ang okasyon na ito. Dahil kung tutuusin, at yun din po ang pinaniniwalaan ko, sa lahat po ng tao dito sa ating bansa, sa tingin ko kayo lang po ang hindi namin kayang mawala. Dahil kayo lang ang kailangan ng bawat pamilyang Pilipino 7 days a week, 3 times a day. Kaya palakpakan po ninyo ang inyong mga sarili dahil kayo po ay ang pinakamahalagang mamamayan dito sa ating bansa. Yun po, ganun po ang inyong halaga. Kaya huwag na
sasabihin na kami ay magsasaka lang. Wag po. Lagi po ninyong tatandaan na kayo ay magsasakang Pilipino na nagpapakain sa isang bansa. Ganun po kayo kahalaga para sa amin. Kaya isa po, para sa akin, isa pong napakalaking karangalan na tumayo ngayong araw na ito sa harapan ninyo, nagsasalita at magpapahatid ng pasasalamat. Dahil alam po ninyo, hindi lahat ng tao nabibigyan ng pagkakataon na makaharap ang isang bayani. Kaya ngayon, sa tingin ko, ako kasama nila RD Cupido Asuncion, kasama nila Paro, sa tingin ko, napakaswerte namin ngayong araw na ito. Dahil may kasama kaming 1,663 na tunay ng mga bayani dito sa Region 4A. Kayo po yun. Sobrang swerte namin ngayong araw na ito. Kaya nga naman, dahil po sa mga sakripisyo na ibinigay ninyo para sa amin, hayaan niyo naman po kaming suklian ang lahat ng sakripisyong yan sa pamamagitan ng pagbibigay na tapat at tunay na serbisyo galing sa Department of Agrarian Reform, at sisimulan po natin yan sa mga titulong maibibigay at matatanggap ninyo ngayong araw na ito. Lahat po ng mga titulo na tatanggapin nyo, dati po, para po sa hindi nakakaalam, lahat po ng mga titulong yan, merong mga nakadikit na utang yan na kailangan pong bayaran ng ating mga ARBs sa loob ng 30 taon. Ang sabi ni Secretary Conrad sa ating Pangulo nung siya po ay naupo bilang kalihim ng Department of Agrarian Reform, tinanong po siya ni ating Pangulo, Secretary Conrad, ano pa ba ang pwede nating ibigay? Ano pa ba ang pwede nating ipaglingkod para sa ating mga magsasaka? Sabi ni Secretary Conrad, Sir, marami po sa ating mga ARBs, hindi po kayang bayaran yung mga utang na nakadikit sa kanilang mga klowa. At dahil po dyan, gumawa po ng inisyatibo ang ating kalihim na simulan ang isang batas na tinatawag natin New Agrarian Emancipation Act o ang RA 11953. At dahil po dyan, noong 2022, nilagdaan po ng ating Pangulo ang batas na ito na kung saan binubura lahat ng utang na nakadikit sa mga klowa na matatanggap nyo ngayong araw na ito. Ang ibig sabihin po niyan, ang mga titulo na tatanggapin nyo ngayong araw na ito, libre. Wala na po kayong babayaran. Ang ibig sabihin po niyan, ang mga kita sa lahat ng mga aning ninyo, ilaan nyo na sa inyong mga pamilya, ilaan nyo na sa inyong mga pag-aaral ng inyong mga anak, at ilaan nyo na para mapalago pa natin ang ating mga lupang sinasakahan natin. At dahil po dyan, isa lang din naman po ang hiling namin sa inyong lahat. Sana po ay alagaan po natin ang mga titulong yan, alagaan po natin ang mga lupain yan, dahil makakaasa po kayo na tuloy-tuloy lang po ang programa natin sa Department of Agrarian Reform. Hindi lang po kokrom ang matatanggap ninyo ngayong araw na ito. Pagpupursigihin pa po namin na sana ay mababaan lahat ng ating mga ARBs ng mga farm machineries and equipments para mas mapabuti pa ang kanilang mga kinabuhayan. So, yun lang po. Kami po sa parte ng DARE nagpapasalamat sa inyong suporta at patuloy lang po ang ating programa para mas suportahan pa po natin ang ating mga magsasaka. So, yun lang po. Maraming salamat. Mabuhay po ang Department of Agrarian Reform at higit sa lahat, mabuhay po lahat ng ating Agrarian Reform beneficiaries.
makabagong bayani. Maraming salamat po sa bumubuo ng kagawaran ng reforma pangsakahan ng Rizal. Sa dakong ito, ating tawagin ang pamunuan ng kagawaran ng reformang pangsakahan mula sa probinsya ng Quezon 1 sa pangunguna ni Provincial Agrarian Reform Program Officer 2, Attorney John Eric M. Sawat. Inaagayahan din namin ang iba pang pinuno ng Quezon 1 na sina Provincial Agrarian Reform Program Officer 1, Cherry Saloma. Chief Agrarian Reform Program Officer, Claudette C. Castillo. OIC Chief Agrarian Reform Program Officer, Engineer Maria Luisa Merner. Chief Administrative Officer, Odette F. Muros. OIC Attorney 5, Attorney Jose Enrico B. Corona. At ang Municipal Agrarian Reform Program Officer Head, Ms. Delaine Q. Rosales. Amin na rin inaanyayahan sa entablado ang pagkakalooban ng Certificate of Land Ownership Award na sina Junicio L. Tuzon, Almera L. Lavado, at Ginoong Mario L. Blaines. At mula naman sa mga benepisyaryo ng proyekto split na nagagawaran ng kanilang titles, narito po sina Evangelina C. Valderramos, kasama si Jesus Valderramos Jr. at Rosauro Valderramos. Sa dakong ito, inaagayahan na po pumunta sa unahan ang bumubuo ng Agrarian Reform Beneficiaries ng Quezon 1. Maganda kayang CR dito. Doon sa likod. Dito.